Pagbati mula sa dakila at makapangyarihang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa bawat isa at welcome po muli sa Friday devotional message ng Jesus Salvation to All Men Church, Muntinlupa. With the month of March series titled Knowing to Respond God's Calling. Ulitin ko po, ito po yung series natin for the whole month of March, Knowing to Respond to God's Calling. Or we can say, how we respond to God's calling properly. Hindi po kasi tayo makaka-respond properly in God's calling without knowing deeply God's calling. No? Or who's calling us? What is your situation when God calls you? And why God calls you? And tonight's topic is living a life of your calling. Or we can say, your calling is your life. Tayo po'y sumandaling pumikit, tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sinasamba ka namin, pinupuri at niluluwalhati sa gabing ito. Kami po'y muling lumalapit sa inyo at nagpapasalamat sa ganitong pagkakataon upang makinig at mag-aral sa inyong mga salita. Minsan pa, dalangin po namin na ang banal na Espiritu ang siyang magbigay sa amin ng mas malalim na pangunawa at karunungan upang maalaman po namin ang iyong mga salita na nararapat naming ipamuhay sa amin na iyong mga tinawag. Pagpalain niyo ang mga oras na ito sa aming pong pag-aaral. Samahan niyo pong patuloy kami at maluwalhati kayo sa gabing ito. Purihin kayo, sambahin at luwalhatiin. Ito po aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Kamusta po kayo, mga kapatid? Matagal na araw na hindi tayo nagkikita, no? At ngayon, tuloy po natin yung ating pong pag-aaral, no? Living a life of your calling. At ito po ay susubukan po nating iwanag, itry nating unawain at pag-aralan base po sa teksto na ating pong
pag-aaralan sa gabing ito. Now, under knowing to respond to God's calling, marami na po tayong dalawang teaching o preaching na po ang ating napakinggan nung Sunday, nung first Sunday at nung first Friday po natin. Itinuro ng mga lingkod ng Panginoon yung ibang aral tungkol po sa God's calling, yung specific and responding and knowing, yan. At tonight, yung pamumuhay ang ating pag-aaralan base po doon sa Ephesians chapter 4 verse 1 to 6. Kung ano po yung sinabi ron, yun po yung ating pong pagbubulay-bulayan sa gabing ito. Basahin ko lang po sa King James Version ng ating pong ng ating pong text. Ephesians chapter 4 verse 1 to 16. Ganito po ang pagkakasabi. Sundan na lamang po ng ating mga mata. Samahan niyo po ang basahan. Basahin po ito. I, therefore, the prisoner of the Lord, beseech you that ye walk worthy of the vocation wherewith ye are called, with all lowliness and meekness, with long suffering, forbearing one another in love, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. There is one body and one Spirit, even as ye are called in one hope of your calling, one Lord, one faith, one baptism, one God, and Father of all, who is above all, and through all, and you all. But unto every one of us is given grace according to the measure of the gift of Christ. Wherefore he said, when he ascended up on high, he led captivity captive, and gave gifts unto men. Now, he ascended, what is it about, but that he also descended first into the lower parts of the earth? He that descended in the same also, that ascended up far above all heavens, that he might fill all things. And he gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ, till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ, that we henceforth be no more children, tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine, by the sleight of men, and cunning craftiness, whereby they lie in wait to deceive. But speaking the truth in love, may grow up into him in all things, which is the head, even Christ, from whom the whole body, fitly joined together and compacted by that which every joint supplied, according to the effectual working in the measure of every part, make it increase of the body unto the edifying of itself in love. So, itatry po nating iugnay o pag-aralan yung ating pong topic na living a life of your calling based sa mga sinulat po na ito ni Apostol Pablo. So, dalawang bagay po yung nakita ko po tungkol po dito, according dito sa ating pong topic, na living a life of your calling. Dito sa text na ito. Dalawang bagay po yung ating pong mapapansin. At napansin ko po. No? God's calling, sabi nga po rito, in my introduction, is very important. Very na important pa, no? Important po siya to every believers of Christ to understand and knowing it thoroughly. Ibig sabihin, pag sinabing unawain at intindihin po natin, alamin po natin thoroughly, meaning continuous learning. Pag-aralan po natin, ano ba yung calling natin specifically.
what is your calling? Ano yung ginagawa po natin? Ano yung ipinagagawa sa atin ng Panginoon? Ah, alam niyo po kasi pag sinabing calling, halimbawa doctor, yun yung calling niya, manggamot. At hindi siya tumitigil pag-aralan o mag-aral tungkol po sa panggagamot. Kasi nagbabago ang panahon, nagkakaroon ng changes, nagkakaroon ng mga global warming, no? So dapat continue silang nag-aaral because that is their calling. At ano pa po, tayo po mga Kristiyano, ano ba yung specifically na calling po natin? Na dapat hindi rin tayo tumitigil na pinag-aaralan natin ang pagkakatawag po natin ito. Ano ba yung tawag sa atin ng Panginoon? Ano yung ipinagagawa sa atin ni Lord? Tuloy-tuloy po ba natin itong pinag-aaralan? Para sa pabago-bagong panahon? Continuous learning, sabi rito, it is crucial, meaning grow in your calling. Grow in your calling. Kailangan lumago po tayo sa ating pong pagkakatawag. Are we growing sa pagkakatawag sa atin ng Panginoon? Are we growing in our calling? Yeah po. Live with it. Ipamuhay po natin, mabuhay po tayo sa calling na yan like our Lord Jesus Christ for us to respond to it properly and correctly. Hindi tayo nakakapag-respond kasi ng proper responding sa calling ng Panginoon without knowing it. Hindi natin naiintindihan, hindi natin nauunawaan kung ano ba yung calling na yun na itinawag sa atin ng Panginoon. Alam niyo po sa Old Testament, nung tinawag po yung mga Levita, sila Aaron, yung mga anak ni Aaron, yung pagkakatawag sa kanila bilang mga saserdote, alam niyo po ba na inaral nila yon, yung pananamit nila, yung isusuot nila sa holy place, yung isusuot nila sa holiest of holy, paano sila kakain, paano sila magre-respond sa mga tao, paano sila maghahandog. Inaral po nila yon at hindi po yun madali, hindi po yun mabilis. And because that is their calling, being a high priest, being a priest, no? Nung mga time na yon sa Old Testament, namuhay po talaga sila sa pagkakatawag sa kanila. Meron pang ang pagkakataon na sinabi po sa Old Testament na kapag namatay ang isa sa kamag-anak nila, hindi sila pwedeng pumunta eh. Hindi sila pwedeng dumalaw. Hindi sila pwedeng humipo o hawakan yung mga magulang nila na namatay. Yun, namuhay sila doon sa pagkakatawag sa kanila. At hindi madali para sa kanila yun. But, in the end, ang buhay nila, ipinamuhay pa rin nila kung ano yung pagkakatawag sa kanila. No? Hindi ganun kadali, hindi ganun kabilis. Kaya nga po dapat live with it at knowing it. At sabi rito ay mag-grow sa pagkakatawag sa atin ng Panginoon. Ang sabi pa nga po rito is, the beauty of our calling is in living a life of your calling. Hindi mo may experience o mararanasan yung kagandahan ng mga tinawag ng Panginoon unless ito ay iyong ipamuhay. No? So napakahalaga po mga kapatid na ano ba yung buhay mo dito sa lupa? Bakit ka ba dito nabuhay? Sabi, tinapik na po yan nung last Friday. Ano ba yung, bakit ka nandito sa lupa? No? At kaya ka na, isa sa dahilan kung kaya ka nabubuhay dito sa lupa, because God calls you. Meron siyang ipinagagawa sa atin. Tinawag ka ng Panginoon in an specific works. No? At dapat yun, ang ginagawa po natin, yun yung ipinapamuhay po natin. Yung calling na yun. At once na yun po ang ating ginagawa, hindi lamang ikaw ang magkakaroon ng kapayapaan, hindi lang ikaw ang magkakaroon ng kagalakan, as well as natutuwa ang Panginoon. Why? Kasi we are responding properly in God's calling. We're living in our calling. Dalawang bagay nga po yung base po dito sa text na ito na Ephesians chapter 4 ay verse 1 to 16 ay dalawang bagay po yung aking pong gustong i-share sa inyo tonight. Living a life of your calling, number 1 is the lifestyle of the called. Ano ba yung lifestyle dito sa
teksto na ito? Ano ba yung lifestyle ng mga tinawag? Bakit ganun ang pagkakasabi ni Apostol Pablo sa aklat ng Epeso? And why he wrote this for Christians or non-Christians? Ano po ito mga sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Epeso. Christians in Ephesians. Ibig sabihin sa mga Kristiyanong nasa Epeso, sinulat niya po ito. At ito po ay isa sa napakahalagang sulat ni Apostol Pablo, yung sulat niya po sa Epeso. Because nandito po nakasulat at mababasa po natin mamaya yung fivefold ministry. No? Ano ba yung, bakit niya to sinulat? No? What is in his mind nung sinulat niya ito? Ano ba yung mga nangyayari during that time ng Book of Ephesians, ng mga Kristiyano sa iglesia sa Epeso? The lifestyle of the called. Ano ba yung lifestyle ng mga tinawag, no? Generally, sa mga Kristiyano, lahat yan tinawag, no? Ano ba yung lifestyle nila? And second, the purpose of this calling. Baka kasi nalilimutan na ng mga taga-Epeso, ng mga Kristiyano sa Epeso, na meron silang specific calling. Baka nalilimutan na nilang ipamuhay ito, yung purpose nito, yung dahilan ng kanilang pagkakatawag. Yan po yung ating pag-aaralan. Verse 1, mababasa po natin, I therefore, the prisoner, bilanggo si Apostol Pablo ng Panginoong Hesukristo. Beseech you, nakikiusap siya, no? That ye walk. Ang ibig sabihin po ng walk ay ipamuhay, no? Ipamuhay, live, no? Walk worthy of the vocation wherewith ye are called. Doon, worthy. Yung word na worthy, napaka-importante po nun. Yun po yung napansin ko na sinabi niya, yung salitang worthy, pag binasa po natin yan sa Greek, ang pagkakasabi po ng worthy ay axios. Axios. Na ang ibig sabihin ng worthy doon, ni Apostol Pablo, tungkol po dyan sa mga iglesia, sa mga Kristiyano na sa Epeso. Axios means equal weight. Mamuhay daw ng equal weight. Bakit kaya equal weight? Calling and conduct. Yun po yun. Yun yung binanggit po doon. Gusto ni Apostol Pablo na, ano po yung number 1 na ating pong pinag-aaralan sa umagang ito? Sa gabing ito? Yung tungkol po sa lifestyle. Yun po yung una. Yung lifestyle. The lifestyle of the called. Yun po yung una. Verse 1. Natin po pinag-aaralan yung worthy. Yung worthy actions means equal weight. Kasi yung lifestyle nila, yung pamumuhay nila, calling, hindi lang kasi calling ang importante sa mga tinawag ng Panginoon. Sa ating mga Kristiyano, it's not only calling. Para kay Apostol Pablo, pinapakita niya rito, worthy, mamuhay kayo ng karapat-dapat. Yung salitang karapat-dapat na yun, dapat na ipamuhay po natin ay equal. Alamin mo yung calling mo at tignan mo rin yung conduct mo, yung behavior mo. Should be balanced. Marami po kasi nangyayari sa mga Kristiyano, hindi balanse. Alam nila yung salita ng Diyos. Alam nila yung malalim sila sa salita ng Diyos. Alam nila yung, but look in their behavior. Look in their conduct. Ano meron sila? Yun nga po yun yung sinasabi dito ng Apostol Pablo. According to this context na ating pong pinag-aaralan, maging balanse. Ang pamumuhay sa ating pong pagkakatawag ay dapat balanse. Not only knowing our calling, not only understand our calling, but also look at your conduct. Tignan mo yung iyong pag-uugali. No? Look at your behavior. Paano ka ba nagre-respond? No? Paano ka nagre-react? No? Should be in balance ang sabi niya. No? Napansin ko to worthy. Ibang pagkakabanggit ng worthy sa Greek, axios, meaning equal weight. Yung po pala yung pamumuhay ng isang totoong tinawag, dapat equal. Balanse ang ating pamumuhay. Look at your calling, understand it, learn it, and also look at your conduct. Therefore, sabi nga po rito, a Christian's conduct concerns both his personal life, personal na buhay po natin yan,
Alam nyo, yung mga tinawag in the Old Testament, kahit nga po mga propeta, pati personal na buhay nila kasama sa pagkakatawag sa kanila. Look at Hosea, Prophet Hosea. Personal po yun. Pinag-asawa siya ng Panginoon ng isang prostitute woman. No? Personal, very personal. Concern, sasabi rito, therefore a Christian's conduct concerns both his personal life and his responsibility to other believers in the church. No, yung buhay natin, dapat namumuhay tayo sa pagkakatawag sa atin na pang gawin nating balance at hindi lang po tayo malalim o nakakaunawa ng salita ng Diyos. Dapat yung conduct po natin, yung ating behavior, yung ating ugali ay maayos din po, base po sa ating pong pagkakatawag. Ano ho? Sa verse 2, with all, ito po yun, no? Sabi ni Apostol Pablo, with all lowliness and meekness and long-suffering. No? With all lowliness and meekness and with long-suffering. Tatlo po yun. Yung conduct, yung pinag-uusapan na natin dito, yung conduct, yung pag-uugali. Ito daw yung dapat ugali ng mga tinawag ng Panginoon. Ito po. Number 1, lowliness. Sa NIV, binasa ko po ito sa NIV, ang ibig sabihin po ng lowliness is humility. No? Humility. Sa Greek culture, nung panahon nila Apostol Pablo, in Greek culture, humility was taught. Ito po, binabanggit po ito, ang pagkakaalam po nila was taught as a negative. Pag sinabing humility, pag sinabing lowliness, pag sinabing humbleness. Ibig sabihin po nun, negative sa Greek during his time to be practiced only by slave. Ang gumagawa lang po ng lowliness, humility, ay mga alipin. Ano po ibig sabihin dito ni Apostol Pablo? Na tayo po mga Kristiyano, huwag tayong umakto na tayo ang Panginoon. Huwag tayong umakto na tayo po ang boss. Kundi, ang sabi ng Apostol Pablo, isama natin sa ating behavior, sa ating conduct that we are slaves. Alam niyo po ba kung paano to sinimulan ni Apostol Pablo? Ay, prisoner of Christ. Kung titignan po natin, ipaparaphrase po natin yung mga salitang yon. I'm slave of Christ. We are all slave of Jesus Christ. Tayo po ay mga alipin ng ating Panginoon. Ang pagiging alipin po natin ay dalawang ibig pong sabihin. Yung bondservant at yung isa po ay yung tinatawag na slave. No right, wala kang karapatan. Yung isa ay hired, yung isa po ay binili. No, binili at yung isa naman ay hinayad mo na maging katuwang. Yun yung pagiging alipin. Bayaran. No? Binabayaran sila. Anytime, pwede silang umalis, mag-resign. Pero yung isa, siya ay binili. Wala na siyang karapatan. And yun tayo. Remember na tayo po ay binili ng ating Panginoong Yesus. No? Ng kanyang banal na dugo dun sa krus ng Kalbaryo. Binili niya tayo. So, wala na tayong right. Lahat sa atin ay kanya. Even our life. Even our properties, kanya po yan. Kaya once na hiningi ng Panginoon, yung ating property, malaya natin itong naibibigay eh. Diba? At inaamin pa nga natin sometimes that even our family, we owe our family in the Lord. Lahat yan ay utang natin sa Panginoon. May pamilya tayo. Sa Lord lahat yan. Yung anak natin kay Lord yan. Ano? Lahat yan ay kasama sa binili ng Panginoon. Lahat yan ay sa Panginoon. Kaya kapag merong ang namamatay na Kristiyano, yung kamag-anak, mahal natin sa buhay na mananampalataya, mag-ang sa atin eh. Why? Kasi hindi atin yun eh. It's the Lord, no? Sa Panginoon yun. Kaya nga po rito, ang pamumuhay daw natin ay lowliness, humility. Nang ibig sabihin po nito, sa panahon na ni Apostol Pablo, negative po yan. Kasi ang nagpa-practice lang po talaga niyan ay mga slave. At ang sabi ni Apostol Pablo, sa pamumuhay natin bilang mga tinawag ng Panginoon, kasama yan sa tinitignan at tinahanap sa mga Kristiyanong tinawag ng Panginoon. Ang pamumuhay ng merong kapakumbabaan, no? Humility. But Paul stated that saints should be completely humble, maging mapagpakumbaba in their daily walks. And then second, makikita po natin dun sa verse 2 is meekness.
Sa NIV, ang salitang meekness ay gentle, no? Maging mahinahon. Yan, sa Katagalugan, no? Maging mahinahon, mga kapatid. Tapikin nyo nga yung katabi nyo at sabihin nyo nga po sa kanya, maging mahinahon daw. No? Sa Greek ay protetus. Na ibig sabihin po ng protetus ay, this is the opposite of self-assertion. Ano po yung self-assertion? Arrogance. Gusto mo, ikaw na lang lagi yung bida. Ikaw na lang lagi yung pinupuri. E di ikaw na. No? Opposite diyan ng rudeness. No? Yung magaspang na pag-uugali. You know? Kabaligtaran din niya ng harshness. Ang harsh mo naman. No? It suggests having one's emotion under control. Ibig sabihin, ang ibig sabihin daw po ng meekness or gentleness o yung pagiging mahinahon, nakokontrol mo ang iyong emosyon. Hindi na out of control ang ating mga emotion. So, sa mga tinawag, dapat ang pag-ugali daw po natin hindi lang lowliness, hindi lang, pangalawa ay meekness. Dapat meron tayong emotion control. Nakokontrol po natin ang ating emosyon sa mga tinawag ng Panginoon. So, kailangan, alam niyo po ba na para makontrol po natin ang ating emotion, pagka merong negative na narinig tayo, negative na nabalitaan tayo, o meron tayong gustong sagutin, at medyo alam mo sa sarili mo na hindi magiging maganda yung sagot mo, ang the best na advice ko po dyan, tumahimik po tayo. Huwag po tayong magsalita. Keep quiet. Isara po natin ang ating bibig. Pamumuhay ng mga tinawag ng Panginoon. Ang Panginoong Yesus, ginagaya lang naman natin si Lord eh. Si Lord lang naman ang ultimate natin eh. No? Si Lord, talagang nagpipigil siya nung hinuhusgahan siya, nung siya'y sinasaktan, bago siya ipako sa krus. Talagang nagpigil ng emosyon ang Panginoon. Iniiyak niya na lang. No? At maganda yung lumabas sa bibig ng Lord. Father, forgive them. Tawarin mo po sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ano yung pangatlo na nabasa po natin sa verse 2 na dapat balanse daw po Isama natin ito sa pag-uugali natin bilang mga tinawag ng Panginoon. Long suffering. Ang ibig sabihin po sa NIV, patience. Wow, no? Makrotimias. Yun po yung Greek word ng patience o long suffering. Makro. Ibig sabihin ng makro, ano yung makro? Malaki. Mahaba. Di ba? Makro. Timias. Ibig sabihin, dapat ang ating pong pag-uugali ay mahaba, malapad, malaking pagpapasensya. No? Patience is the spirit which never gives up. For it endures. Nagtitiis po talaga yan. Ang pagtitiis natin ay long, macro. To the end, even in times of hardships. No? It is the self-restraint which does not hastily retaliate a wrong. Hindi daw nagre-retaliate ng mga mali. No? Tao kasi automatic, mabilis mag-retaliate, mabilis mag-respond, mag-react rather than to respond. Ang bilis mag-react. No? Mabilis mag-init ang ulo. Kapatid, mga tinawag po tayo ng Panginoon. No? Maging balanse ang pamumuhay natin bilang mga tinawag ng Panginoon. Not only your calling, but also your conduct. No? And tignan po natin itong verse 2b at verse 3. Forbearing one another in love. One another. Magtiisan tayo sa isa't isa in love, sabi rito. No? Yung one another po dyan, kaya mo pagtitiisan yung one another yan, babatahin mo sila, pagtitiisan mo yung mga kasama mo sa church, kasama mo sa bahay, kasama mo sa trabaho, bilang mga tinawag ng Panginoon hanggang sa trabaho, makita nila na tayo po ay mga tinawag ng Panginoon. Our conduct, pamumuhay nga, hindi lang yan sa church, hindi lang yan sa bahay, kahit sa eskwela, sa trabaho.
Kahit saan tayo naroon, makita nila na we are called, not only called, yung conduct po natin ay inayos ng Panginoon. One another. Kasi bakit? Kasi yung one another na yan yung mga hindi perfectong tao. Babatahin po natin, pagtitiisan po natin, yung mga taong yan. In love. Not just because inutusan tayo, narinig natin yan, hindi. Bearing those people in love. Ang pinag-uugatan ng ating pong ginagawa ay pagmamahal. Kaya si Lord, nagawa niya yon because mahal niya tayo. Endeavoring, make every effort. Yun po yung NIV, Endeavoring, make every effort. Lahat gagawin mo to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. Unity. Gagawin mo lahat. Magkasundo lang lahat. Hindi tayo yung pagmumulan ng ikagugulo. Some Jewish texts suggested that Paul's emphasis on the unity dito sa Book of Ephesians, when it comes unity na sinasabi po ni Apostle Paul, bakit niya to binanggit? Some Jewish texts suggested that Paul's emphasis on the unity is that believers in Jesus must be united, even Jew or Gentile. Ang problema kasi during that time, unity ng mga Kristiyanong Hudyo at ng mga Kristiyanong hindi Hudyo, ng mga Gentiles. Iba kasi ang tingin ng mga Kristiyanong Hudyo sa sarili nila. Parang sila ay superior, at ang mga hintil na Kristiyano ay doon lang kayo sa labas. Hindi kayo pwede sa loob. Nakita po natin, may ganyan bang klase ng pamumuhay po tayo mga kapatid? Na meron tayong sinisino? Na si kapatid na ganito ay hindi pwede? Yun yung sinasabi po dyan ni Apostol Pablo, na unity. Ilagay po natin sa isip natin dahil nung mga panahon na yon, ang mga Hudyong Kristiyano ay iba ang tingin sa mga Kristiyanong hintil. As well, because God was united in one. Magkaisa kayo. Nakikiusap ako. I beseech. Kumbaga meron siyang please, nakikiusap ako sa inyo na magkaisa kayo bilang mga Kristiyano. Kasi dapat isa tayo. Isa lang naman ang ating Panginoon sabi diyan. Yun po yung una na nakita ko po rito. At pagkatapos, mababasa po natin yung mga sumunod na talata na merong ascending, may descending. Alam niyo po, kinuha po yan ni Apostle Paul at kinote niya po yan sa Psalms chapter 68. Yung ascending at descending. Kasi sa Old Testament, ang ascending, ang umakyat po talaga sa bundok, sa Holy Mountain of Sinai, ay si Moises. Nung kinuha ni Moises yung 2 tablets of stone na pinagkakasulatan ng 10 Commandments, ay umakyat po siya at bumaba po siya. Kaya may ascending, may descending. Yan po yung ibig sabihin po dyan. Kasi po sa mga Hudyo, masyado silang particular kay Moises. Kaya ganyan po yung pagkakasulat ni Apostol Pablo. May ascending, may descending. Maging kay King David, madalas banggitin ni King David sa Psalms, yung Holy Mountain of God. May ascending, descending. Pero sinasabi lang ni Apostol Pablo na merong isang higit na merong bumaba, umakyat. Yan yung mga talatang binasa natin kanina. At walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. At sabi diyan, pagkababa ni Moises, may mga gift na binigay na si Lord kay Moises. At may mga palatuntunan ng ibinigay si Lord kay Moises. Meron ng calling sila. Aaron, yan. Nagkaroon na ng mga Pangalawa, the purpose of that calling. Nung umakyat siya, bumaba siya, meron na siyang ibinigay ng mga tawag, may mga gifts, may mga regalo
sa ating pong mga Kristiyano, no? Meron ng pagkakatawag, meron ng mga specific calling. At tignan po natin yung purpose ng calling na yan. Kasi kung tutusin, marami po sa atin nakakaalam na about calling, napag-aralan na about calling. At tignan po natin yung purpose. Ba't yan binigay, no? Ito po yung purpose, no? The purpose of our calling. Siguro maliwanag naman po sa atin lifestyle of the called, no? Kung ano yung pagiging lifestyle natin. Alam nyo, naalala ko na naman po yung about tithing and yung sa offering. Once na hiningi ng Panginoon yun, wala kang karapatan na i-hold yan. Because yung tithes, yung offering, actually, is not ours. It's the Lord. Sa Panginoon yan. Kaya kapag hiningi niya yan, magang sa puso natin, magang sa kalooban natin ibigay ito. Because hindi atin yun. Kay Lord yun. Bahay natin. Kaya minsan, pagka may nawawalang business, naluluging business, siguro, iniiwas ako ng Panginoon na, masaya at malaya nating tinatanggap yung mga bagay na yun. Why? Kasi alam natin, hindi atin yun. Kay Lord lahat yan. We are slave ng ating Panginoon. At ang pinakamaganda nito, yung Lord natin, yung ating Master, He is a good Lord. He is a good Master. At ang pagkakasabi ng Bible, kaya siya good, He rewarded us, no? Alam niyo yung mga mabubuting Panginoon, ng Old Testament, even in the New Testament, yung mga mabubuting Panginoon, they rewarded the slaves. Nire-reward nila, ano? Binibigyan nila ng reward yung mga slaves nila. And that is our God. More than that, no? He is a great God. He is our Lord, a good Lord, a good Master. And nire-reward niya tayo sa mga gawa po natin para sa Kanya. Yung pangalawa, purpose of calling. Anong dahilan? Bakit nagbigay siya ng mga calling? Ito po yung verse 12. For the perfecting. Una po, for the perfecting of the saints. Pangalawa, for the work of the ministry. Pangatlo, for the edifying of the body of Christ. So tatlo, based sa context na ito. Tatlo po yung purpose nung nagbigay si Lord ng gift, nung nagbigay siya ng calling. Ang purpose is para sa perfection of the saints. Again, sinulat to ni Apostol Pablo sa mga Kristiyano sa Efeso. At ang purpose is for that calling to perfect the church, the saints, for the work for the ministry, sa mga trabaho. At tingnan po natin, ano po itong tatlong ito? Perfecting. Una, to put everything into its proper place. Baka kasi hindi tayo lumulugar eh. Wala tayo sa tamang lugar, mga kapatid, no? Alamin mo yung calling mo at lumugar po tayo sa tamang kinalulugaran po natin. Baka naman kasi nasasapawan na po yung iba. O wala tayo sa tamang lugar. Hindi talaga yan yung pinagagawa ng Panginoon. No? Perfect means to put everything into proper place. Perfect. No? Kapag sinabi mong perfect house, perfect. Lahat nasa lugar. Lahat nasa maayos. Pag nakakita ka ng church na hindi perfect, wala sa lugar lahat. Yung pulpito, hindi dapat doon. Yung speaker, dapat hindi yan dyan. Hindi perfect. Ibig sabihin po ng perfect, putting everything into proper place. Nasa lugar lahat. Kaya masasabi mo, perfect. Ano? Mga kapatid, baka kasi nagkakasapawan na eh. Wala ka na sa lugar, no? No, ibig sabihin, ang pamumuhay ng isang tinawag ng Panginoon, alam mo kung ano ang iyong kinalulugaran. Kumbaga sa salitang lumugar ka. Umayos ka. Ano? Excuse me po. No? Lumugar po tayo, umayos po tayo. Yun po yung purpose. Dapat, dun sa mga tinawag, alam po natin na lumugar. Perfect saints. And then second, na work for the ministry. Ano po ibig sabihin ng for the work? Una, for perfecting of the saints. Pangalawa, for the work of the ministry. Continuous growing. Ibig sabihin nun, ang mga tinawag ng Panginoon, pinag-aaralan mo ang pagkakatawag mo, yung pagkakalugar mo, yung gift mo, pinag-aaralan mo, at pinapractice mo.
no? Kasi ang pag-aaral ay useless kung hindi mo ito i-practice. Growing, not only growing in your gifts, not only growing in your calling, but also, sabi diyan, increase. Lumalago, nagbubunga ang pagkakatawag sa atin ng Panginoon. You know? Hindi lamang po pala tayo ay nakaupo, nag-aaral ng salita ng Diyos, kundi tayo ay lumalago at namumunga. Yun po yung purpose. Kung bakit ka tinawag ng Panginoon, magbunga ka. Kaya ka tinawag ng Panginoon, mag-grow ka, lumago ka. Ayan yung pamumuhay po natin bilang mga tinawag. Edifying, pangatlo, edifying the church o the body of Christ. Building, ibig sabihin nun, kasama po tayo sa nagbi-build, hindi nag-destroy. You know? Edifying, kasama tayo sa bumubuo. Mga kapatid. Tayo po ba kapag meron po tayong mga napapansing negative sa church, what do we do? Anong ginagawa po natin? Hindi may iwasan na meron tayong makikitang negative sa church. May napapansin po tayo sa body of Christ. Sabi na Apostol Pablo, anong ginagawa po natin? Tinawag ka para magbuo ng body of Christ. Hindi para mag-destroy. Hindi para magwasak. Magbuo. Anong ginagawa po natin? Hindi po. Yung sa iba po. No? So, we rather do this thing. No? I advise no po. Kapag may napapansin po tayo, excuse me po, negative, nakita po na sa mga Kristiyano, sa mga kapatiran, o sa church, or even us, no, may makikita kayong mga negative po sa amin. Kung hindi, doon mismo po sa tao natin, i-PM, i-text, o kausapin po natin yung taong yon, yung mas nakakataas po sa kanya. Ang pinakamaganda po niyan sa ating pastor. I-PM po natin. Nagagawa niyo po bang kausapin ang ating pastor, yung ating pong Bishop Dante Apostol? Kakamusta po ba natin siya? Ano po ba? May sinasaing pa ba dun sa church? Meron pa bang pambayad ng kuryente? Meron pa bang pang-upa sa ating pong church, sa ating sambahan? Meron pa bang gano'n yung na-PM po ba namin, negative po ba tayo napapansin? Na-PM na po ba natin siya regarding those negatives? Kinokontrol natin yung ating sarili. That's good, that's fine, no? Pero kung hindi na po natin mapigil, direkta natin doon sa lingkod ng Panginoon o doon sa mas nakakataas, no? Kung sa mga sa mga hindi mananampalataya, sa pastor po natin sa church, no? Kasi isa po yan sa trabaho po natin, isa po yan sa ating calling. Ilagay po natin ang ating sarili o tignan po natin, lahat ba ay nasa tamang lugar? Lumulugar po ba? At kung alam mo, kailangan mong lumugar po tayo. Kasi tinawag tayo ng Panginoon for the perfecting of the saints. And then pangalawa, work of the ministry. Ano yung ibig sabihin nun? Dapat tayo daw po ay nag-grow. At nag-i-increase. Hindi nagdi-decrease. Naalala ko po yung, alam nyo, napakatagal na po akong nagpre-pray, umiiyak, lumulod sa Panginoon. Na Lord, yung amin pong taga-subaybay sa aming online, ang prayer ko talaga sa Panginoon ay umabot po siya na at least 30. Every Sunday may nanonood, may nakikinig na 30. May 30 viewers po tayo. Nag-i-increase po dapat. Alam nyo, lahat, pinapasahan ko si Pastor June Castillo, Licomedes Castillo, si Pastor Tony Montes. Lahat yan pinapasahan ko ng link. Sinishare ko sa lahat. Dahil ang prayer ko, hindi lang po ako nagpe-pray. Gumagawa po ako, nagwo-work po ako. Sinishare ko po yung ating pong link every Sunday. Every Friday, sinishare ko sa kanilang lahat. Yung link ng sa buong Usuna, sa buong Kamalig. Somehow, ay makapakinig sila ng salita ng Diyos at sila'y mahipo. At maramdaman nila na mahal sila ng ating Panginoon. No?
growing, increasing. Yan po yung pagkakatawag sa atin ng Panginoon. You never stop. No, hindi ka humihinto. No, hindi ka gumigive up agad. Edifying, building the body, kasama po tayo sa nagbubuo. Sa nagdadagdag, hindi nagbabawas. Alam niyo, may pangyayari nga po sa dati ko pong pinagpastoran, sa dati ko pong pinaglilingkurang church. Meron pong tinatawag kami po doon na tagapungos. No, imbis na madagdagan yung mga mananampalataya sa church, nababawasan because of that person. Pinagpray po namin, Lord, hindi na po siya dapat tagapungos. Baguhin niyo po siya, transform yung buhay niya. And so happen, binigay na namin sa Panginoon yung magiging sagot at magtitiwala kami kay Lord. Tinanggal niya sa church. Lumipat po ng bahay, malayo po doon sa church, kaya hindi na nakapag-church. Nung nawala po yung taong yun, grabe. Napakabilis nung paglago ng church. No? Ulitin ko po, taga-increase po dapat tayo. Tagapagpalago, hindi tagapungos. Ang pagkakatawag sa atin ng Panginoon ay tagapagpalago. No? At sabi po, magwawakas po ako sa huling talata, dalawang huling talata, verse 15 and verse 16. At ulitin ko po, si Apostol Pablo, sinasabi niya po ito, but speaking the truth in love. Maging totoo po tayo, no? Huwag na tayong magtaguan. We are called, tinawag tayo speaking the truth in love. May grow up into Him in all things, which is the head, even Christ. No? Numpisahan niya na, mag-unite na kayo. Do this in love. Gawin natin to dahil out of love. Not out of duty. Not out of command. Hindi po. But gagawin po natin to out of love. Verse 16, from whom the whole body fitly joined together. Para compacted. No? Alam niyo, buo tayo. Compact. Buo. Matibay. Yun ang hiling ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso. Para matibay yung church. Buo yung church. By that which every joint supplied, according to effectual working in the measure every part, bawat bahagi, united. Make it increase. Palaguhin. No? Mag-increase, mag-grow of the body unto the edifying na nagpapalakas of itself. Nagtapos po siya sa verse na ito, in love. No? Yun po yung calling, living a life of our calling. No? Yung pagkakatawag sa atin ng Panginoon, living a life of our calling. Living a life of your calling. No? Yan po yung gusto ko pong i-share sa inyo tonight, no, na ang pamumuhay bilang mga tinawag ng Panginoon. Tingnan po natin yung sinasabi ng Apostol Pablo na kayo mga tinawag ng Panginoon, tayo tinawag ng Lord. Tignan niyo ako, sabi nga ni Apostol Pablo. Ano ba yung naging buhay ko nung tinawag ako ng Panginoon? Umiwalay na siya halos sa mga gawa ng sanlibutan, gawa ng mundo. At talagang nag-aaral siya kung paano pang lumago, lumawak, put into a proper place, no? At ang kanyang tinitingnan naman ay ang ating Panginoong Yesus. Yung pagkakatawag sa kanya bilang Savior, bilang tagapagligtas, bilang Panginoon ng ating buhay. Pinamuhay yun ni Lord, nandito po siya sa lupa. No? Yung calling niya, no, bilang tagapagligtas ng mga Kristiyano, ng buong sangkatauhan. Maraming salamat po sa ating pong pag-aaral. Hope na natuto po tayo sa pag-aaral po natin sa gabing ito. Tayo pong lahat ay pumikit, tayo pong lahat ay manalangin at magpasalamat sa ating Panginoon. Panginoon, kami po ay muling
lumalapit, tumudulog, at tumatawag sa banal mo pong pangalan. Kayo po yung nagmula sa langit, na bumaba sa lupa at umakyat, at pagkaakyat ay nagbigay ng mga kaloob sa amin ng mga Kristiyano na dapat ay meron kaming kinalulugaran sa church, sa body of Christ. Lord, yung pagkakatawag niyo po sa amin, whether we know it, Lord, specifically, or we know it generally, na lahat kami tinawag po ninyo into one salvation, one faith, one church. Lord, sa pagkakatawag niyo po sa amin, help us, Lord, na matransform ang buhay namin. Yung behavior po namin. Baguhin niyo po. Lumago po kami araw-araw sa pag-ibig, sa pagmamahal. Lumago po kami sa calling na ito. At mailagay kami sa tamang kalagyan sa iyong katawan. Salamat po, Panginoon, at patuloy mong pagpalain ang gawain ito na every Friday. Mag-increase ang viewer, mas maraming maaabot, mas maraming nakakapanood at nakakapakinig. I-bless niyo po ang aming pong church. I-bless niyo po, Panginoon, ang gawain ito magpatuloy. I-bless niyo mga nasa likod ng gawain ito. At maging sila ay salamat sa kanilang buhay. Yung beauty, yung kasiyahan na ginagawa po namin ito because kami ay tinawag po ninyo sa ganitong bagay. Kagalakan po at kapayapaan ang aming nararamdaman at nararanasan. Lord, salamat po. To be humble, maging mahinahon kami, Lord. Meekness, humbleness, Lord. And all those na napag-aralan po namin. Baguhin niyo po ang bawat isa sa amin. Pagpalain niyo po, Panginoon, na magpatuloy ang aming paglilingkod sa inyo with humbleness and meekness, Lord. Salamat po. Glory to you, Father. Salamat po, Ama. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin. Sa inyo po ang papuri namin. Pasalamat, pagdakila at pagluwalhati sa banal at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. God bless you po at magandang gabi po muli sa bawat isa.